Shilane is the real winner. Alam nyo mga kapatid, kahit naman siguro ako yung judge, alam nyo, isasali ko talaga si Shilane sa top 3. Then yun din yung sinasabi ko. Ang top 1 ko is Sandra. Number 2 ko Nika. Number 3 ko is si Shilane. Then number 4 ko is si Cyrene, then number 5 ko si Elaine. Kasi syempre alam ko yung capabilities na meron yung kapatid ko, at the same time hindi dahil sa alam nyo yan, parang kapatid mo yun, bakit hindi mo siya piliin. Syempre mga kapatid, tsaka masyado nyo siniseryoso yung mga bagay-bagay, no? Vlog po yung ginawa namin na yun, hindi lang talaga namin alam na sobrang bongga. At the same time, eto tandaan nyo ha, alam nyo mga kapatid, ang importante lahat sila nag-enjoy. Huwag nyo po silang pag-away-awayin ha. Kayo lang mga fans ang nag-aaway-away sa kanila, wala pong issue sa kanila. Sobrang galing naman nila lahat sila mga kapatid, lahat sila nag-effort. Yung iba may experience, yung iba walang mga experience, okay? So eto, judge si Ate Kimi kasi ang dami nagsasabi na bakit daw, ang dami daw related kay Elaine, favoritism daw si Elaine sa Manix. Anong sinasabi niyong favoritism? Alam niyo kung favoritism si Elaine doon, all the time kasama si Elaine sa vlog. Pinagsasabi niyo dyan, oh sige, ikaw judge. Sino yung, ay lumiit yung mukha, tumibok. So sino yung, so sino yung ano mo, top 3 mo noon that night? Ah sige, pagkasunod-sunod mo. Top 1, Sandra. Top 2, Nika. Top 3, Cyrene. Tapos top 4? Top 4, Shilane. Top 5? Si Top Elaine. 5, actually si Sus. So top 6 si Elaine. O tignan nyo nga, tapos sasabihin nyo favoritism. So eto yung nanalo. Tignan nyo naman kung gaano kaganda. Very deserving. Tapos eto naman yung nag-second runner up. Oh, taray yan. Anong ginagawa mo? Ha? Cooking show. Bakit naging cooking show? Kapatidan kayo, bare face. Ha? Paano naging luto? So luto yung itsura na to? Luto? Ay nako. Bakit ba? Andito pala yung mga Haluso! lutong ulam. Ayun mga kapatid, kaya huwag nyo sinuseryoso yung bagay-bagay. Importante lo, nagpakita sila ng magandang talents nila, skills nila. At the same time, yung nag-enjoy silang lahat kasi hindi naman importante yung award na matatanggap na meron sila, kundi yung nag-enjoy sila kung paano sila nag-banding together. Kaya huwag nyo silang pag-away-awayin. Kasi even ako is, gusto ko ring manalo si Shilane kasi ang ganda ng performance. At the same time, very entertainment talaga yung ginawa niya, as in whole pageant talaga as in. So, GB lang, huwag nyong i-bash din sa Elaine kasi binabash nyo ng binabash, wala namang ginagawa sa inyong masama. So, yun lang. Ngayon lang ako magsasalita about sa issue na kumakalat sa face-to-face audition ng Manix Management. And mga kapatid, sa lahat po na nagpunta sa Manix audition, alam nyo, mga kapatid, gusto namin lahat kayo kunin. Sobrang talented nyo. Yung iba sa inyo, sobrang gagaling din talaga. So, yung iba, ang layo pa ng mga pinanggalingan. Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot lang din. Kasi, ang dami nagprotesta that day. Ang daming nagkagulo. Hindi maayos yung aminado naman po kami na hindi naging maayos po kung paano po ilaline. Hindi po kami nakapagdala ng mga megaphone. Alam niyo po ba kung bakit mga kapatid di kami nakapagdala ng mic? Hindi kami sobrang prepared sa ganung kadaming crowd. Kasi mga kapatid, hindi naman po namin ina-expect na sobrang dudumugin po ang audition po sa Quezon City. Ang dami ding nag-away-away, ang dami ring nagkainitan, tapos mga fake news na kumakalat na sinasabi daw na bakit 200 person lang daw po ang nakapasok sa audition nung that day na yon, nung April 19 na yon. Mga kapatid, hindi po katotohanan yan. Kasi po meron doon mga pinalista na 200 person na mga nauna para kahit papano sana is mauna. Tapos sinara po yung pinto. Then yung mga tao doon nagsisigaw sila, unfollow, cut off na daw. Naku mga kapatid, hindi po totoo yan. Nakapasok po lahat na nag-audition, tinapos po naming lahat yan. Almost ang mga tao po ata sa labas nun is hindi ako nagkakamali 3,000, mga ganon, 3,000 to 5,000 para mga ganon, no, yung tao nun. Sobrang dami po talaga mga kapatid, at hindi rin po namin in-expect yun. Syempre mga kapatid, hindi naman kami nag-expect na parang sobrang dami. Iniisip lang po namin is mga 100, 200, 300 lang po yung pupunta sa audition, pero hindi po namin in-expect na ganun po kadami. Ito pa mga kapatid, to clarify lang din kasi sinasabi ng iba bakit daw yung iba nagpakilala sa audition tapos yung iba naman is hindi nagpakilala. Ganito po nangyari niyan mga kapatid. Yung first 200 po mga kapatid is nagpakilala po sila with names. Then nung nakita po kasi namin na sobrang dami po talaga ng crowd na hindi naman po namin ine-expect, sa iniisip lang namin na parang 200 lang, ganyan, is minadali po namin kasi nga po yung owner din po ng building is nagrereklamo kasi karamihan po sa mga nag-audition mga kapatid is nagkalat po sila doon at nagsira ng properties. Ibig sabihin po nun mga kapatid, yung iba po doon halos nasira yung mga nakaparking na motor doon, tapos yung mga
mga nagkalat talaga sila ng malala doon. So yung owner ng building na mismong venue namin mga kapatid is nagreklamo, pati na rin yung ibang business owner na katabi namin. So kaya ang ginawa po namin mga kapatid, na pag-decidean po namin much better para mas mapabilis po siya is umarte na po agad, umacting na po agad, then binidyo po namin, then lalabas po pala, wait lang, okay, sige, para mas malinaw sa inyo, binidyo po namin kasi nga po mga kapatid, mas gusto po namin is yung kahit papano is hindi po namin kilala sa pangalan. Kumbaga, mapapansin magi-stand out at magi-stand out. Kumbaga, hindi mo kailangan ng pangalan, may copy kami, magugulat ka na lang isang araw, lalabas ka na sa vlog at pinapatawag ka na rin namin. Actually, sobrang dami naming nakita, as in, weekly magpapasok na kami, makikita nyo na yung makakapasok sa Manix House. Ito mga kapatid ha, so paano nyo malalaman? So maglalabas po kami ng mga videos kung sino po yung mga nakapasok, lahat po yun i-review namin, lahat po yan titignan po namin ha. So, wag po kayo mag-alala, one of these days maglalabas na po kami kung sino po yung makakapasok sa susunod na round. Ayan ha. So, sa mga nagko-compare dyan, PBB Yarn, alam nyo mga kapatid, kahit naman kami gusto namin makapasok sa PBB, no? So, ginagawa lang po namin yun para madagdagan po yung family namin, ha? So, yun lang mga kapatid. So, good vibes lang tayo. Wag tayo mag-spread ng negativity kasi yung iba, grabe, naiintindihan ko po kayo, yung mga nag-audition, ang layo pa ng pinanggalingan, lahat po tayo nag-effort. Pero yun nga, expect na po natin na gusto namin kayong kunin lahat, pero syempre, may dapat lang po talaga na makapasok. So, yun lang mga kapatid, ha? Love lang. Kung sino man po nakakakita or makakakita kay Elaine tsaka po kay Saidi, kasi nawawala po sila ngayon. So, huling nakita po sila is dito po sa Luna, sa bayan, sa La Union. So, di kasi namin alam kung saan po namin hahanapin. So, kung makita nyo man po si Elaine tsaka si Zaidi, or mamataan nyo po is picturean nyo lang po, ipagbigay nyo po alam agad sa amin, kasi hindi po namin alam kung ano po nangyari sa kanila, kung may kumuha ba sa kanila. Kasi kasama sa palengke kanina, then after po nun bigla na lang silang nawala. So mga bandang alas 5, alas 6 po sila huling namataan po dito sa Luna, sa may bayan, sa may La Union. So kung may nakakita man po sa kanila mga kapatid, ibigay alam nyo po sa amin, kasi po kaming pamilya niya nag-aalala din po sa kanila. So picturean nyo lang po, bigyan nyo po kami ng details kung makita nyo man po sila or saan nyo po huling nakita. So, anong suot kanina ni Elaine para ano? Hindi pa siya naligo, diba? Nakagri. Baka nagpalit na ng damit. Pero yun po, so nag-aalala po kami family niya, family din po ni Saidi nag-aalala sa kanila. So, kung makita nyo man po sila Elaine at Saidi, yung Zylane mga kapatid, so Zylane is missing. So, sana pagbigay alam nyo po sa amin agad. So, salamat. Nakapasok lang naman sa Manix House yung ex-girlfriend ng kapatid ko na si Adrian. Mga kapatid, ito nga pala si Yan, pero ngayon ang pangalan niya daw is Yani Jutes. Yani Jutes na daw talaga yung pangalan niya. Talagang tinerno nyo pala talaga kay Ella Dax. Hindi ko alam mga kapatid kung nananadya to, tapos hindi ako makapaniwala na ang una agad na pinuksa niya is si Shelane. Si Shelane na wala man lang tumatagos doon, tapos pupuksain mo, yan. Ay, di na nga pala yan yung pangalan mo. Ikaw na nga pala si Yani Jutes. Yani Jutes. So alam kung paano magagawin namin, kasi si Adrian daw is pinaalam niya daw kay Sir To na pupunta kay Sir Manix. So ngayon nandito siya ngayon sa Manix House. Alam niyo noon pa man tutol na talaga kami sa babae na to, pero wala kaming magawa kasi nga mahal na mahal ni Adrian yan. Sa tingin niyo mga kapatid, ano ba yung dapat namin gawin para mapaalis siya dito sa Manix House? Ano ba yung mga magandang gawin dito kay Yani Jutes na to? Hindi ko alam. Bagay sila na Elaine for real. So sabi nila bagay daw sa Elaine tsaka si Yans. Yans, Elaine! Bagay daw kayong dalawa, sabi dito sa comment. Ay, yes, bagay daw kayo. Ano masasabi mo, Saidi? Gusto mo magkatabi na naman po sila. Oh. Magkatabi na naman daw ba kayo? Sabi ka sa akin. Oh, yung sweet naman. Ano masasabi mo dun sa Irene? Meron talaga eh. Meron talaga bagay na bagay. Kahit ako yung ate, sasabihin ko meron talaga yan. Nagtitinoksik ka na naman. Tama na. Oo nga, Saidi, huwag ka na magtinoxic. Alam mo naman Titinoksik ka naman. Katabi lang mo namin ginagawa ba? Wala namang ginagawa masama. Ano naman, nakita mo na nga kagabi sila, di ba, magkayakapan. So, siguro, kahit wala nang sabihin, alam mo na yung sagot. Tama ba? Tama. Tama. Hindi na totoo yun eh. Ano?
Hindi totoo eh, kitang-kita nga lang. Anong hindi totoo eh, kitang-kita nga ng dalawang mata ko. Wala, Eileen! Huwag ka na magsalita! So, ang dami nagsasabi na April Fools lang daw yung pag-alis namin sa Manex House. So, sino nang nakapanood nito mga kapatid sa YT channel po ni ate na umalis na po kami sa Manex House at nagpaalam po kami. Ito mga kapatid, yung pag-alis namin dito, actually hindi na namin naabutan sila Sir Manex, pati yung ibang member na galing ng Puerto Galera kasi nag-Puerto Galera kami galing. So, diretso impake na rin kami pag-uwi kasi nakahiwalay po kami ng bus, na nakaseparate po kami, sineparate po kami ni Sir Manex na pang pamilyay lang. Yung mga kapatid, grabe po yung mga treatment na magaganda sa amin ni Sir Manex sa Manex House. So, wala pong issue na kaya kami umalis kasi may issue doon, nagka-problema po kami doon. So wala pong ganun mga kapatid. So mapapanood nyo talaga yung full reason kung bakit umalis po talaga kami sa Manex House, pero hindi po dahil sa nagka-problema kami doon or nagkaroon kami ng katampuhan doon. Pero meron talaga kami mga personal na kailangan namin i-fix sa family po namin, kaya kami umalis doon mga kapatid. So panoorin nyo na lang, pero hindi po ito April Fools kasi ang April Fools po mga kapatid is April 1 lang po siya ginagawa. So panoorin nyo na to. So nakakalungkot yung pag-alis po namin dito kasi hindi kami nakapagpaalam ng maayos sa iba. So more on chat lang talaga. So kung sino lang inaabutan namin sa Manex House, yun lang po yung napagpaalaman namin. So panoorin nyo po.